Sabi nga nila, ang pag-aasawa raw ay hindi parang mainit na kanin na kapag napaso ay pwede mo nang iluwa. Hindi ito simpleng bagay na madali mong iwanan kapag ayaw mo na. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Alamin natin ang kwento ni Gael. Nakaupo siya sa kanyang opisina habang iniisip ang ex-girlfriend niyang si Arlene. Iniwan siya nito, 5 taon na nga rin ang nakakalipas. Masyado kasi siyang busy sa trabaho kaya hindi niya nabigyan ng time masyado si Arlene. Siguro, iyon ang naging isa sa dahilan kung bakit siya iniwan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito maaalis sa isipan ni Gael. Nanatili pa rin itong sariwa at hindi niya akalaing makakalimutan niya ang araw na yun. Iyon ang dahilan kung bakit mas desidido siya sa kanyang trabaho ngayon. Dahil alam niyang iyon lang nagmamahal at nakakaintindi sa kanya. Pero iba ang iniisip ng kanyang ina. Ang kanyang mga magulang ay nag-aalala sa kanya. Gusto nila na siya ay mag-move on at makahanap ng bago, lalo na ang kanyang ina. Madalas itong tumawag kay Gael upang malaman kung meron na ba siyang bagong kasintahan. Talagang desidido na rin ang kanyang ina at gusto na rin kasi nitong maging lola. Kailan nga lang ay pinagtalunan nila ito. Gael, my son, you have to listen to me. You need to move on. Kalimutan mo na kasi ang Arlene na yon. Kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya iiwan ng ganyan. Mom, please. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan yan. Anak, hindi ka na bumabata. Can't you see? Magta-30 ka na. Ilang buwan na lang. Move on din kapag may time, anak. Hindi ka naman pangit. Bakit ba kapihikan mo? Ma, kailangan ko nang bumalik sa work. Yan na nga bang gusto kong sabihin sa'yo, anak eh. Huwag ka masyadong mag-work ng sobra-sobra. Makipagkaibigan ka rin sa iba. O kaya, gumawa ka ng baby. Kailangan ma-exercise niyang ano mo. Pasayahin mo naman ang baby girls dyan sa labas. Sabi nga, nang medyo kwelang ina ni Gael. Pag-iisipan ko po, ma. Sagot naman ng kanyang ina. Wala nang dapat pang pag-isipan, anak. Gusto kong malaman na may bagong girlfriend ka na sa susunod na magkita tayo, okay? Gamitan mo ng mga malupitang pick-up line para matuwa sa'yo. Tulad ng, palay ka ba? Ang sarap mo kasing bayuhin. Mga ganun, anak. Sabi nga nito, napakapilya. Napailing na nga lamang si Gael. Sige na nga, ma. Puro naman po kayo kalukuhan eh. Pagkatapos ng nakakapagod na araw sa trabaho, nagpasya si Gael na umuwi. Sobrang laki nga ng kanyang mansyon. Pero mag-isa lang naman siyang nakatira dito. Naalala niya tuloy ulit si Arlene. Kung sana hindi lang siya hiniwalayan nito, sana ay maingi siguro ang bahay nila. At may mga anak na nga silang makukulit. Napagpasyahan tuloy niya na pumunta sa bar. Kailangan na talaga niyang tanggalin si Arlene sa kanyang isipan. Dahil parang mababaliw na siya. Biglang nabalik sa realidad ang atensyon ni Gael sa narinig niyang halakak at nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking nagtatawanan. Ngunit ang nakatawag pansin sa kanya ay ang babaeng nasa gitna nila. Maputi at may magandang ngiti. Hindi nga maiwasan ni Gael na mapatingin dito. Hindi niya maiwasang isipin kung anong ginagawa ng ganon kagandang babae bilang isang waiter sa lugar na to. Sa sandaling yun ay nagkaroon ng ideya si Gael. Sa kabilang banda ay si Ligaya naman ay pagkatapos ng shift, agad siyang umuwi para magpahinga. Pagkatapos maligo ay kakain na sana siya. Nang uwing fried chicken nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Wala si Ligayang inaasahang tao kaya naghintay nga siya ng ilang minuto para makasigurado nga kung may kumatok ba talaga o guni-guni lang niya yon. Pagkatapos ng katok na yon, sigurado siyang galing ito sa kanyang pintuan. Nagtataka ang dalaga kung sino naman kaya yon? Baka si Ray. Naisip nga niya. Hoy Ray, bakit ba gabing-gabi nandito ka? Ano na naman ba yung problema mo ha? Wala ka bang pagkain sa inyo?
Pagkasabi nga nun ay binuksan na nga ni Ligaya ang pinto. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang hindi pamilyar na muka. Ay, Shems, pogi naman ito. Hulog ba ito ng langit? Lord, wag pong ganyan. Kakagatin ko na tong si Boss Pogi. Pumikit-pingit pa nga si Ligaya para nga masiguro na hindi lang siya nananaginip. Sinarado ang pinto at huminga pa nga ng malalim. Saka muling binuksan ito. Teka, totoo nga. Bakit may gwapo dito? Perpektong-perpekto ang mukha niya. Hi, I'm Gael. Good evening. Sir? Naliligaw po ata kayo. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Gael. Nalilitong tumingin dito si Ligaya. Nagtataka kung bakit gustong makipag-usap sa kanya ng ganitong klase ng lalaki. I'm sorry, sir. Sigurado po ba kayo talaga na dito kayo dapat pumunta? Hindi ba kayo namali ng address? Tanong nga niya. Actually, I'm at the right address. Pwede ba akong pumasok? Sagot nga ni Gael. Hindi maitago ni Ligaya ang pagkagulat sa kanyang mukha. Wait lang sir ah. Teka, magkakilala ba tayo? Bakit naman ako magpapapasok ng stranger dito sa apartment ko? Pasensya ka na sa ugali ko. Ako nga pala si Gael Montubig. Tinitigan lang ito ni Ligaya nang nakataas ang kilay. Ano naman kung malaman niya ang pangalan ng binata? Mukha namang hindi niya dating kakilala o kaklase ang lalaki dahil parang nasa 40s na nga ito pataas. Sagot naman ni Ligaya. Teka, Montubig? Ang ibig mo bang sabihin ay yung sikat na Montubig? Si Gael naman ngayon ang tumingin kay Ligaya na may pagtatanong sa kilay dahil hindi niya alam kung ano ang gustong malaman ng dalaga. Dagdag ng dalaga, related ka ba sa sikat na Montubig Construction Company? Lumingon naman kaliwat kanan si Gael para siguraduhin walang ibang tao. Ayaw naman niya kasing mabuko ang totoo niyang pagkatao sa iba. Tugon nga rin ng binata. Oo, related nga ako doon sa company na yon. Pwede ba akong pumasok? Wala nang nagawa din si Ligaya kundi papasukin na lang ang binata. Bossing, ano po palang sandya niyo rito? May charity ka bang gagawin? Teka, kape pala, merienda. Gusto mo? No thanks, pero gusto kong malaman ang buong mong pangalan. Nagtataka man ay sinabi pa rin ni Ligaya. Ligaya Hernandez po. Ang magpapaligaya sa inyong buhay. Joke lang po, parang ang seryoso nyo kasi eh. Tumango lang si Gael kaya sa isip-isip ng dalaga. Seryoso naman talaga ni Kuya. Nang biglang, I have a proposal for you. Sabi nga ni Gael. Ha? Baliw ka ba sir? Nagpo-propose ka? Hindi nga kita kalali. Mawalang galang lang po pero sabog ka ba? Malayong malayo na hindi tayo bagay. Napalunok na nga lang si Gael. Hindi ganong proposal, Miss Ligaya. May i-offer lang ako sa'yo. Gusto mo bang maging fiancé ko sa loob ng 6 months for 5 million pesos? 5 million? Ano po? Gulat nga na sigaw ni Ligaya. Nagulat siya sa hiling nito. Seryoso bang lalaking to? Excuse me lang sir Vlog ba to? Is this a prank? Ganun ba sir? Asan ang camera? Sabi nga nitong si Ligaya. Napailing na nga lamang si Gael. Hindi ako nagbibiro. Sagot nga niya. Sa seryosong mukha. Wait lang sir ipaprocess ko lang ang sinasabi niyo. Matanong nga lang din kita sir. Bakit naman ang isang katulad niyong sobrang gwapo kailangan pang maghanap ng peking fiancé? Lahat naman ata magkakandara pa sa inyo Dapat nga sa itsurang niyong yan, kasal na kayo, di ba? My personal life is not your business anymore. Matigas na sagot ni Gael. Teka sir, sa tingin niyo, bakit naman ako maniniwala sa inyo? Baka mamaya, takas lang pala kayo sa mental
Tila na insulto naman si Gael sa narinig ng isa siyang takas sa mental hospital. Hindi niya dapat ibaba ang sarili ng ganito. Alam niyang nasa simula pa lang ay isang masamang ideya, ngunit hindi niya alam kung bakit niya pa rin ginawa ito. Samantalang si Ligaya naman ay nakaramdam ng sama ng loob sa kanyang itinawag sa lalaki. Paano ba naman kasi, bigla-bigla na lang itong sumulpot sa pinto niya tapos ganun pa ang sasabihin. I'm sorry sir. Nagkamali ka ng babae na pinagtanungan. Sa iba mo na lang i-offer yan. How much? 10 million? Sige. I can offer 25 million pesos. Ang sabihing na pangangang bibig ni Ligaya ay isang understatement. Nalaglag ata ang panga niya. Totoo ba na bibigyan siya ng 25 million pesos? Sa pelikula lang naman kasi nangyayari yun. Here is my card. Patuloy ni Gael. Kung tatanggapin mo ang aking proposal, tawagan mo ko at ipapadala ko ang aking driver para sunduin ka para mapirmahan natin ang kontrata. Ide-deposito ko agad ang kalahati ng halaga sa iyong bank account at kapag natapos mo na ang deal, tsaka ko ibibigay ang kalahati. Tahimik na kinuha ni Ligaya ang card ni Gael. Nang tignan niya ito, ay napagtanto niyang totoo nga ang sinasabi nito. Isa itong montubig. Good night, Miss Ligaya. Pagkasabi ni Gael noon ay umalis na nga rin ito. Agad na napaupo ang dalaga at iniisip, papayag ba ako sa sobrang mapangakit na offer niya? Lumabas na nga rin si Gael sa apartment building na yun. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at sinabi sa kanyang driver na ihatid na nga siya pauwi. Pagdating niya sa bahay, ay tinignan nga niyang mabuti ang kanyang mansyon at napagtanto niyang tama si Ligaya. Dapat siguro ay kasal na siya. Kaya nga, kailangan niya pang gawin ang lahat ng ito. Kung sana naayos niya lang ang relasyon nila dati ni Arlene. At ngayon ay umaasa na nga lang si Gael na mapapapayag niya si Ligaya sa offer niya. Ang dalaga lang ang pag-asa niya ngayon para tigilan na nga siya ng kanyang ina. Napagdesisyon na ni Gael na matulog na nga lang din at titigil na ang pag-overthink. Dahil mag-aalas 2 na nga rin pala at kailangan pa niyang gumising ng maaga para sa opisina. Sa kabilang banda naman, hindi makatulog si Ligaya ng gabing iyon. Patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Sa totoo lang ay bata pa lang naman si Ligaya ay pinapangarap na nga niya. Ano kaya ang pakiramdam ng pagiging mayaman? Isang buhay na marangya. Yun bang mabibili mo ang lahat ng gusto mo? Ngayon ay dumating ang chance na makatikim si Ligaya ng kaginhawaan. Pero nalilito pa rin siya. Hindi siya sigurado kung tatanggapin ba ang offer na yun. Paano kung may mangyari na mali sa kanila? Paano kung may girlfriend pala si Gael at nahuli sila? Litong-lito si Ligaya. Matutulog na nga sana siya, pero heto siya nag-overthink. Pero talaga namang nakakatempt. Napakalaki ba naman kasi ng 25 million? Kahit sino ia-accept ang offer na yun. Para ka ba namang nanalo ng loto? Napatanong pa nga si Ligaya. Teka, pero bakit kaya nga single pa rin siya? Sa gwapo niyang yun? Wala pa siyang asawa? Baka naman may tinatago pala si Bossing. Baka hindi naman pala babae ang hanap niya talaga. Anyway, wala naman akong pakialam doon. At 6 months na nga lang naman ang kontrata namin. Kinabukasan naman, nasa opisina niya si Gael habang tinitignan ng ilang mga dokumento nang biglang tumunog ang kanyang phone. Tinignan niya kung sino ito. Pero mula sa unknown number. Hello? Who's this? Seryosong tanong nga ni Gael. Hello? Ako ito si Ligaya. Nag-ayos ng upo si Gael. Hindi alam ng binata kung bakit pero sa loob-loob niya ay nasasabik siyang marinig ang boses nito. Sir Gael? Tumawag po sana ako para pag-usapan po natin yung proposal mo. Malumanay at nakaka-relax sa tenga na boses ng dalaga.
Hindi nagsalita muna si Gael ng ilang minuto. Hinayaan niya lang magsalita si Ligaya. Dagdag pa ng babae. Nag-isip po kasi ako buong gabi at sa tingin ko, okay naman yung offer mo kaya tinatanggap ko ang proposal mo. Nakahinga ng maluwag si Gael sa loob-loob niya at nagpapasalamat siya. Agad nga ring tugon ng binata. Sige, isasend ko na agad yung driver ko para sunduin ka at makapagpirmahan tayo ng kontrata. Sige po, mag-aayos-ayos na rin ako. Kailan po pala ako mag-i-start? Ngayon na. Nilipat ka ngayon, kaya mag-empake ka na din. Yung mga hindi mo madadala, balikan mo na lang. O baka ipapakuha ko sa mga trabahador ko. Agad-agad, sir? Excited much ka. Sige na nga, bossing. Baka ayos din lang naman ako ng gamit ko. Pagkatapos ay tinawagan na nga ni Gael ang kanyang driver para ihatid siya nito sa bahay. Tinawagan din niya ang kanyang assistant na i-cancel muna ang kanyang appointment ngayong araw. Kailangan niyang umuwi bago dumating si Ligaya. Upang ipaalam niya sa kanyang mga empleyado ang tungkol sa kanilang bagong lady boss. Kailangan din niyang bigyan ng oras si Ligaya para mag-empake ng mga gamit. Kinuha niya ang kontratang papel na personal niyang na-print kanina. Pagkatapos ay lumabas na nga rin ng opisina. Maya-maya nga ay nakarating na nga si Ligaya. Gulat na gulat siya kung gaano kaluwang ang mansyon ni Gael Montubig. Nakatayo sa pinto, walang iba kundi si Mr. Gael. Nakasuot pa nga ng suit at makalaglag panty talaga ang kagwapuhan nito. Kaya napalunok na nga lang din si Ligaya. Nang nakalapit ay mahinang sabi pa nga ni Gael. Akala ko, magbabago ng isip mo eh. I'm happy na nandito ka. Hindi naman nakapagsalita agad si Ligaya. Paano? Napakalapit ng mukha ni Gael. Ang sarap titigan. Nakaka-starstruck tapos ang bango-bango pa niya. Kanin na nga lang ang kulang. Nang nahalata ni Gael na natulala ang dalaga, ay sabi nito, Tara na pumasok para maipakilala kita sa mga empleyado ko dito sa bahay. Agad na inutusan ni Gael ang mga kasambahay at nagtipon-tipon na ito sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala ang binata na ginagawa niya ito pagkatapos ng maraming taon ng pagiging mag-isa. Ngunit hindi iyon ang isyu ngayon. Ang ikinababahala ni Gael, lahat ng ito ay peke lamang. At umaasa si Gael na walang makakahalata sa pagpapanggap nilang ito. Sa pagpasok naman sa mansyon, hindi makapaniwala si Ligaya. Mas maganda ang loob ng mansyon na may mga mamahaling interior designs na sigurado siyang mas sulit kaysa sa kanyang buong bahay. Sinalubong siya ng medyo maraming empleyado. Parang 17 ang bilang. Ngumiti lang siya bilang sagot at sinimula ni Gael ang pagpapakilala. This is Ligaya Hernandez, my fiancé. Sabi nga ni Gael na ikinagulat ng mga empleyado niya. From now on, she will live with us, kaya itrato niyo siya with utmost respect. Though I make myself clear? Yes, sir. Sabay-sabay na sabi ng mga empleyado. Isang ngiti naman ang binigay ni Ligaya. Let's go sa mini office room ko. Sabi ni Gael at hinila si Ligaya papunta roon. Gusto mo ba ng mainom? Tanong ni Gael na iminuwestra ang bote ng whiskey sa mesa niya. No thanks, hindi pa kasi ako uminom, bossing eh. Nagtaka naman ang lalaki kaya tanong nga nito. Hindi ka uminom? Ilang taon ka na ba? Si boss naman nagtanong pa. Secret. Basta hindi po ako menor de edad. Pero kung gusto mo talagang malaman, ikaw muna. Ilang taon ka na ba, bossing? At bakit mukhang wala ka pang asawa? Kaka-40 ko pa lang last week. Wow! Belated happy kaarawan po, sir. Tandaan niyo na pala. Pero in fairness, ang gwapo-gwapo niyo pa rin. Tila, kinilig naman ang lalaki pero winaglit naman niya iyon sa kanyang isipan. Ito na nga palang kontrata natin. Basahin mong mabuti. Kung may ayaw ka, sabihin mo lang. Sabi ni Gael na naputol ang pagpapantasya ni Ligaya sa kaharap na ang sarap daw hawakan ng abs. Hindi naman sa nagdalawang isip si Ligaya. Kinuha na rin niya ang ballpen at agad pinirmahan ang kontrata.
Hindi alam ng dalaga kung bakit pero pakiramdam niya mapagkakatiwala naman niya si Mr. Pogi. Kinuha ni Gael ang mga papel kay Ligaya at nilagay na nga rin niya ang sariling pirma. Samantala, hindi maiwasan ni Ligaya na titigan si Gael at mapatanong na nga kung bakit niya ginagawa ito. Bawg kaya siya? Teka, baka naman bakla siya. Baka kanun, kaya siya umabot ng 40 tapos wala pang asawa. Siguro, ayaw niyang mahalata ng iba kaya gusto niya ako magpanggap. Ikaw bossing paminta ka pala. Sabi nga nito sa kanyang isipan. At hindi pa nga siya natapos. O baka naman sa trauma niya, ang dami-dami ko na tuloy naisip. Ano kaya talaga? Para offeran niya ako ng 25 million para sa ilang buwan lang? Ang hirap namang mag-isip kung ano talagang rason niya. Kung ano-ano na nga ang pumapasok sa isipan nitong babae. Si Gael naman ay abala sa kanyang laptop at transfer na pala niya ang kalahati ng 25 million pesos. Tulad ng ipinangako niya sa bank account ni Ligaya. Naramdaman ni Ligaya na nag-vibrate ang kanyang cellphone at nakita niya ang bagong message. Laking gulat niya na may nag-transfer ng 12.5 million. Hindi siya makapaniwala. Talagang nagsasabi ng totoo itong si Gael. Here, ito ang engagement ring mo. Sabi ni Gael na inabot kay Ligaya ang maliit na itim na box. Binuksan ito ni Ligaya at nakita nga ang isang magandang singsing na may diamante na malamang ay nagkakahalaga ng daan-daang libo o baka milyon pa nga. Bossing, hindi ka ba luluhod muna? Alam mo na, para naman medyo mas makatotohanan, di ba? Tinignan lang ni Gael ang babae at sabi nga nito, kagating kaya kita. Sagot naman ni Gael, ang dami mong alam. Ito na, huwag mong iwawala yan . Pagkatapos pumasok ang isang maid, ni Gael at pinakita kay Ligaya ang buong lugar. Hanggang sa makarating na nga sila sa isang kwarto. Ma'am, ito po yung room nyo. Tumawag na lang po kayo kapag meron kayong kailangan. Salamat. Sagot nga ni Ligaya. Maya-maya ay dahil walang magawa ang dalaga, ay naisip niyang umusyoso. Tumayo si Ligaya sa harap ng pinto ng kwarto ni Gael. Pagkatapos niyang kumatok ay narinig niya si Gael na pinapapasok na siya. Huminga si Ligaya ng malalim. Dahan-dahan niyang hinawakan ng doorknob. Pagkabukas ng pinto, nakita niya si Gael na nagbubutones ng polo nito. Mukhang kakaligo ng binata. Hello po, bate ni Ligaya. Hindi naman inaasahan ni Gael na si Ligaya palang pumasok. Akala niya isa sa mga empleyado niya. Ligaya? Paano mo nalaman ang kwarto ko dito? Nagtanong po ako sa isa sa mga kasambahay mo kanina. Ang ganda pala ng kwarto mo, sir. Ang luwang-luwang. Yayamanin ka po talaga, sir, no? Teka, Ligaya. Bakit ka nandito? Grabe ka naman, bossing. Pinabalis mo kagad ang fiancé mo? Niwala ka pang ang good day kiss eh. Siyempre, inaaral ko lang po itong bahay mo. Ayoko namang maging ignorante, no? So, ano po ba talagang trabaho mo, Mr. Montubig? Pang-uusisa nga ng makulit na babae. I'm an engineer. Sabi nga ng binata, yung company namin is family business. Isang construction business na sikat dito sa Pilipinas. Wow! Ibang level ka po talaga, bossing. Barya lang ata sa yung 25 million eh. Tsaka, may kapatid ka ba? Mag-isa lang ako. Eh ikaw, may pamilya ka ba? Pumuntong hininga naman si Ligaya. Well, unang-una, wala akong ideya, boss, kung sino yung tatay ko eh. Nanay ko nung nagpalaki sa akin kaso nung mag-18 na ako, namatay siya dahil sa isang aksidente. Dahil wala nang susuporta sa akin. Ayun, ito ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagkolehiyo. Simula din nung kung ano-ano ang pinasok ko ng trabaho hanggang sa napadpad ako sa bar na yon. Naging waitress na ako. Okay din naman kasi ang pinapasahod sa akin doon, kaso kadalasan, malakas mag-tip ang mga customer. Nang maalala ang mga pinagdaanan
ay halos mangilid ang luha ni Ligaya. At pilit lang niyang pinipigilan ito. Napansin nga rin naman ito ni Gael. Magsasalita pa nga sana ang binata. Nang nakarinig nga sila ng katok. "Come in," sabi niya. Pumasok ang kanyang kasambahay upang ipaalam sa kanila na handa na nga ang hapunan. Sinundan nga ni Ligaya si Gael sa dining room. Pagkaupo nga ay nilantakan agad ang dalaga ang pagkain. Paano ba naman? Parang ngayon lang din siya makakatikim ng ganito kasasarap na mga pagkain. Ang dami pang nakahanda. Natatawa naman si Gael. "Hoy, dahan-dahan lang. Daig mo pa ang kargador kumain ah. Ayokong tumaba ka. Mas gusto kong manatili kang ganyan." Medyo namula tuloy ang mukha ni Ligaya. Napansin din pala ni Gael ang katawan niya. "Kung compliment yan sa kaseksihan ko sir, salamat po ah. Pero para lang malaman mo, kahit gaano pa karami ang kainin ko, hindi ako tumataba." Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Gael sa kanyang mini office at nagpatuloy sa trabaho. Samantalang si Ligaya ay nanonood muna sa sala at pagkatapos ay napagpasyahan na nga niyang matulog pero dumaan muna siya sa kwarto ni Gael. "Hi Gael, gusto ko lang sabihin good night husband ko." Sabi nga nito. Nagtaka naman si Gael. "Good night din Ligaya." Sabi nga ni Ligaya. "Tungkol nga pala Gael sa compliment kanina, salamat ha." Hindi talaga siya naniniwala na may maganda siyang katawan. Pero dahil siya na rin daw ang nagsabi, ay tila iba ang impact noon. Biglang lumapit naman si Ligaya at nagulat ang binata dahil hinalikan siya sa pisngi ni Ligaya sabay sabi nitong, "Good night ulit husband." Nakaramdam naman ng kung ano si Gael. Para bang sa halik na yon ay tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Nang pagtalikod na nga rin ni Ligaya, ay hindi napigilan ni Gael na mapangiti sa munting kilos ni Ligaya. Sobrang jolly nito, samantalang siya ay seryoso. Napaisip patuloy siya na baka maboard ang dalaga bukas kapag pumunta na nga siya ng office. Kinaumagahan, nagising si Ligaya na parang isang maliit na bata. Hindi siya nakatulog ng ganito kasarap sa loob ng maraming taon. Palagi niyang inaalala ang kanyang trabaho o kung makakapagbayad ba siya ng mga bills. Kumatok siya sa banyo para mag-toothbrush bago mag-almusal. Pagkatapos magsipilyo, ay bumaba na nga siya sa dining room para na nga rin kumain. Nang magtanong siya tungkol kay Gael, sinabi sa kanya na umalis na ito para sa trabaho. Pagkatapos, ay inihain siya ng ilang fruits at tinapay para sa almusal. Pagkatapos kumain ay bumalik na nga rin ang dalaga sa kanyang kwarto para magpalit ng damit. Pero laking gulat niya nang makitang wala doon ang mga inimpake nga niyang gamit. "Nasaan ang mga damit ko?" Nag-aalalang tanong niya hanggang sa nakita nga niyang isang kasambahay at nagtanong dito, "Ma'am, hindi rin po niyang master na ilabas namin lahat ng gamit mo." Hindi makapagsalita si Ligaya. Pagkatapos ng sagot na yun, paanong hindi niya napansin na may pumasok sa kanyang silid? Galit niyang hinanap ang kanyang phone sa kama at agad na dinayal ang numero ni Gael. "Ano ba ibig sabihin nito? Bakit mo pinagtatatapon ang mga gamit ko?" Galit na sumigaw siya sa telepono na walang pakialam na may katulong pa sa kanyang tabi. "Kaya ka ba napatawag?" Mariing tanong ni Gael. "Talaga? Yun lang ba ang sasabihin mo? Ano inaasahan mong gagawin ko nang walang damit?" Nang gagaliiti ngang tanong ng babae. "Ligaya, may credit card dyan sa study desk. Gamitin mo yon pang shopping para sa mga bago mong damit. Walang limit yan. Bilhin mo na lang kung ano man ang gusto mo, okay? Pero pwede din naman na wala kang saplot sa bahay kung ayaw mong bumili." Napairap nga si Ligaya kahit sa telepono lamang niya ito kausap. Bastos? Anyway, bahala ka. Bibili ako ng gusto kong bilhin. "Okay, bye wifey. Kailangan ko na rin bumalik." Inis naman si Ligaya. At napalitan nga ito ng ngiti. "Bye, I love you." Sabi na nga lang din ni Ligaya. Sa kabilang banda naman ay nagtataka si Gael
kung bakit nag-I love you pa sa kanya si Ligaya. Dahil lang ba excited ito? O ito ang way ng dalaga para magpasalamat? Pero nagpanggap lang ito dahil may mga maid na kasama. Napabuntong hininga na nga lang si Gael at nagpatuloy nga sa pagtatrabaho. Si Ligaya naman ay nag-shopping. Pagkatapos makapamili, ay naisipan niyang sorpresahin si Gael at ipakita ang kanyang new look. Yung tipong mayaman at hindi mahahalatang kung saan lang siya hinugot ng binata. Sakto namang katatapos lang makipag-usap ni Gael sa kanyang kaibigan sa kolehiyo at abogado ng kumpanya na si Brian Dizon. Palis na sana ito nang biglang tumambad sa pinto si Ligaya. Nakasuot ito ng isang maikling damit at kitang-kita ang makinis nitong binti. Pareho na nga lang napanganga sina Brian at Gael. Nang biglang nagsalita si Ligaya. "Hi babe," nakangiting sabi ni Ligaya. Hindi makapagsalita si Gael. Mukhang tulolaway ito sa ganda ng nakita. Kaya bago pa nga makabawi ang binata, ay binigyan niya si Ligaya ng isang mainit na halik ito. Mas lalo atang nawintang ang binata. Pero no choice siya kaya gumanti na nga rin siya ng halik. "Kakabalik ko lang, kaya naisipan kong bigyan ka ng surprise visit," sabi ni Ligaya habang tinatanggal ang halik. Sa puntong iyon ay hindi pa rin alam ni Brian kung sino ang babae. Halos mautal-utal naman si Gael. Brian." Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Gael, hindi siya makasalita. Matyagang hinintay ni Brian na sabihin ng kaibigan ang gusto niyang sabihin. It's si Ligaya. Ligaya Hernandez, fiancé ko." Hindi yun inaasahan ni Brian. Kailan ba nagkaroon ng fiancé ang kanyang kaibigan ni si Gael? Nang hindi man lang nagsasabi sa kanya. Hindi maitago ni Brian ang gulat sa mukha niya pero kailangan niyang i-compose ang sarili. "Hi, ako si Brian Dizon, matalik na kaibigan ni Gael." Nakuha ni Brian ang kamay ni Ligaya para makipagkamay. "It's nice to meet you," nakangiting sagot ni Ligaya. Hindi napigilan ni Brian ang umiti pabalik. Sa isip-isip pa nga ng lalaki. Sobrang ganda naman pala kasi. Kaya siguro gusto na agad itali ni Gael. Nagpaalam na nga rin si Brian. "I'll see you tomorrow, Gael," sabi niya sa kaibigan bago tumalikod kay Ligaya. "It was a pleasure meeting you. Sobrang ganda mo rin pala, Miss Ligaya. Bagay na bagay kayo ni Gael." Hindi mapigilan ni Ligaya na mamula sa papuri nito. Salamat sagot niya sa mahinang boses. Lumingon si Gael at napansin niyang lahat ng empleyado niya sa floor na iyon ay nakatingin sa kanila. Hindi nila maitago ang kanilang pagtataka nang makita ang kanilang boss na may kasamang babae. Saktong-sakto, ito rin naman ang kailangan niya dahil mabilis pa sa 4:00, nakakalat-kalat ang chismis na may kasintahan siya at siguradong malalaman din ito ng kanyang ina. "Anong ginagawa mo dito?" Galit na sabi ni Gael nang nasa opisina na nga sila. Bago pa makasagot si Ligaya, ay pinutol na nga niya ito. "Paano ka nakapunta in the first place?" "Grabe naman. Ang init ng ulo ng fiancé ko Hindi ba obvious? Nagpatid ako kay Kuya Calbs." Tanong naman ni Gael. "Sinong Calbs? Wala naman akong empleyadong ganun Tsaka, bakit ka andito?" "Hay, kay Manong Johnny, yung kalbong driver. Gusto ko lang ipakita kung magagandahan ka sa binili kong damit. Sorry na excited lang naman ako Hindi ko naman alam na may dalaw palang future husband ko." Nag-uusap ang dalawa nang biglang pumasok ang sekretary ni Gael. "Sir, ipapaalala ko lang po sa inyo na mag-i-start na nga rin ang meeting niyo within 15 minutes. Pagkasara ng pinto, ay agad niyang nilingon si Ligaya. "We'll talk about this pagdating ko sa bahay." Sagot naman ng dalaga. "Pero, hindi mo pa rin pinupuri ang damit ko. Bagay sa akin, diba? Na-in-love ka na ba?" "Sige, alis na ako." Yun lang ang sagot ni Gael. Nakaramdam ng pagkadismaya. Itong si Ligaya. Problema ba ni kamahalan? Parang pinagbagsakan ng langit at lupa. If I know
Nasisiksihan siguro yun sa akin, hindi lang maamin. Magpanggap daw akong fiancé niya pero galit naman. Siguro tinigasan. Pili ang naisip ng babae. Umuwi si Gael ng gabing iyon at dumiretso sa kwarto ni Ligaya. Galit pa rin siya sa ginawa nito kanina. Ano ibig sabihin nun? Sa kumpanya kanina. Pwede bang kumatok ka sa susunod? Mahinahong sagot ng dalaga. Bakit ka ba nagagalit? Di ba dapat sweet tayo sa isa't isa kapag nasa labas? Ikaw naman bossing eh. Hindi pa tayo kasal, inaaway mo na ako. Maghiwalay na nga tayo. Char! Sa isip-isip naman ng binata. Tama si Ligaya. Malapit ko na rin yun sa public na siya ang fiancé ko. Ewan ko ba kung bakit ako biglang na bad trip kanina sa kanya. Dahan-dahan namang naglakad ang dalaga patungo kay Gael. Pinulupot ang mga braso sa leeg nito. I'm sorry, okay? Patinulit tayo, master. Sa sobrang lapit ng dalawa, ay doon lang napagtanto ni Gael na napaka-sexy ng night dress ng babae. Napakagat-labi siya at kailangan na nga niyang umalis. Baka sapian pa siya ng kung ano at mahalikan niya. At may magawang kasalanan dito sa dalaga. By the way, he looked beautiful. Sobrang hinang sabi ni Gael. Nagliwanag ang mukha ni Ligaya sa sinabi nito at binigyan ng isang mahigpit na yakap si Gael. Salamat din sa credit card ah. Ngayon naman ay isang linggo na ang lumipas simula nung lumipat si Ligaya sa mansyon. Ayaw niyang maboard kaya kapag wala si Gael ay lumalabas siya at naggagala. Minsan pumupunta sa MOA, Ayala, o kung saan man siya mapadpad. Pinuntahan niya ang mga lugar na dati niyang gustong puntahan ngunit hindi niya nagawa dahil sa pera. Nagsisimula na nga ring maging komportable si Ligaya sa bahay kahit na nga matigas pa rin talaga itong si Gael. Madalas ay parang snob lang ito. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan yung lalaking yun. Nasa dining room nga sila ni Gael ngayon at nag-aalmusal. Nakakainis talaga yung lalaking to. Puro gusto ba naman gulay at salad lang kainin ko? Hindi naman ako kabayo ah. Hanggang sa tumayo na nga si Gael. Oh, alis ka na? Wala bang goodbye kiss dyan? Pagbibiro nga nito sa kanya. Hindi pa. May kukunin pa ako sa room ko. Pagkasabi ni Gael ay tinawag nga niya agad si Manang at nagpakuha siya ng donut na binake niya kanina. Saka pinaligpit nga rin niya yung mga damo na hinahain sa kanya ni Gael. Saan ang food mo? Nakataas na kilay. Natanong niya sa kanya. Sorry na agad, master. Bakit pa kasi puro gulay yung pinapakain mo sa akin? Gusto mo ba ako mabuhay ng matagal? Huwag mo na nga akong idamay pa dyan sa kalukuhan mo. Kaya nga ito, magdudonut na lang ako. Nang umalis na nga rin si Gael ay napansin nga ni Ligaya na may tumatawag nga sa kanya. Ito pala ang kaibigan niya. Kinuwento nga niya dito kung bakit hindi siya muna nagpapakita sa mga ito. Si Gael naman ay sinabi sa kaibigang si Brian na gusto daw siya kasing manatiling pribado ang relasyon nila ni Ligaya. Kaya kahit kanino ay wala siyang pinagsabihan. Para kay Brian, sapat na dahilan niyon. Matapos kausapin ng kaibigan, pinuntahan ni Gael ang project nila para mag-surprise visit. Ilang oras niyang ininspeksyon ng lugar hanggang sa makaramdam siya ng pananakit ng ulo. Napansin niyang wala si Ligaya kaya natulog muna siya. Makalipas ang 2 oras, nagising si Gael na mas maganda ang pakiramdam. Napagpasyahan niyang pumunta sa sala at manood ng movie dahil matagal na nga niya iyong hindi ginagawa. Hoy bossing, andito ka na pala? Ang aga mo yun ah, sabi ni Ligaya. At napalingon naman dito si Gael. Wala naman akong importanteng gagawin sa office ngayon. Sagot niya na hindi binanggit na medyo masakit ang ulo niya na siyang dahilan kung bakit siya umuwi ng maaga. Napansin din naman ni Gael ang suot ng dalaga. Isang red dress na nagpapakita ng hubog ng kanyang katawan. Narealize ni Gael na mas lalong gumanda si Ligaya sa bawat pagdaan ng araw.
Napasandal si Ligaya sa couch at sumulyap sa TV. Bossing, mahilig ka rin palang manood ng movie? Now you know, kamusta palang araw mo? Seryosong tanong nga ni Gael. Alam mo ba, ang saya-saya, ang dami kong napuntahan. Enjoy kaya kasama si Kuya Gerald. Hindi inaasahang marinig ni Gael na nagiging komportable na si Ligaya sa isang empleyado niya. Dagdag pa nga ng dalaga. Honestly, okay siyang kasama tapos ang gwapo din. Bigla si Gael nakaramdam ng galit sa loob-loob niya. Ito na ang pangalawang beses na pinuri ni Ligaya ang isa sa mga empleyado niya. Pero teka, nagsiselos ba ako? Hindi pwede. Pero bakit naman? Ipinagpatuloy ni Ligaya ang pagsasalita pero hindi naririnig ni Gael ang ni isang salita na sinasabi ng dalaga. At wala rin itong pakialam sa kanilang kasalukuyang posisyon. Gusto niya lang masulo ang atensyon ni Ligaya. Isang linggo na nga rin ang lumipas mula noon. Sa araw-araw ay gusto ni Ligaya magpaganda para purihin siya ni Gael. Ewan ba niya? Naguguluhan din siya sa sarili niya. Malaki ang ngiti sa mukha ni Ligaya nang maisip si Gael. Napatanong na nga lang din siya na bakit bigla siyang nakaramdam ng ganito. Hindi pwede. Kontrata lang naman ang lahat ng to. Nakabihis si Ligaya at aalis na nga sana nang mapansin na hindi si Gerald ang sasama sa kanya kundi si Kuya Calbs. Siya ang magdadrive para sa kanya ngayon. Manong Kalbo? Huy Manong, hasan si Gerald? Naka-assign na siya kay boss. Nagpalit kami. Tsaka ma'am, may pangalan ako Johnny po, hindi Kalbo. Ganun ba? Pasensya na Manong ha. Nagulat si Ligaya sa narinig. Bakit pinagpalit ni Gael si Manong Calbs? At saka si Gerald. Mas gusto pa naman din niya si Gerald kasi matanda na itong si Manong Johnny. May pagka-KJ. Ang hirap na nitong biruin. Naisip niya tuloy kausapin si Gael mamaya tungkol dito. Samantala si Gael naman, nasa kanyang mini office sa mansyon. Kahit kakauwi lang, ay marami pa siyang kailangang tapusin ngayong araw. Tambak na nga rin ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Nang biglang pumasok si Ligaya. Sabi nga ni Gael, seryoso? Hindi ba alam nitong babaeng ito ang tinatawag nilang personal space? Hey babe! Nakangiting bati ni Ligaya sa kanya. Nakataas lang ang kilay ni Gael nang makita nga si Ligaya. Okay, nagbibiro lang ako bossing. Masyado ka namang seryoso eh. Tatanda ka niyan, sige ka. Matanda ka na pala. Pili ang sabi nga ni Ligaya. Umupo siya sa upuan sa tapat ng table ni Gael. Napansin ni Gael na walang sasabihin ng dalaga. Kaya nagpatuloy na nga lang ito sa pagtatrabaho. Hindi nga rin pinapansin ni Gael ang ayos na mukha ni Ligaya. Kaya napatanong na nga lang ng dalaga. Bossing, bakit nga pala tayo nagpalit ng driver? Pagkatapos sabihin nun, ay nalaglag ni Gael ang mga papel sa kanyang mga kamay. Sabay bumuntong hininga. Kaya ba iniistorbo mo ako para riyan? Kasi diba si Gerald naman talaga yung driver ko? Pero bakit nagbago ang isip mo? Tapos si Manong Calbs pa yung driver ko. Isa pa, yung hindi mabiro eh. I don't need to explain anything to you. Matipid lang na sagot ni Gael. Sagot naman ni Ligaya. Pero magkaibigan na kaming dalawa ni Gerald. May sense of humor pa yun. Mas okay kasama, sir. Pagpupumilit nga ni Ligaya. Ayokong makipagkaibigan ka sa mga empleyado ko, Ligaya. Napakunot noon naman si Ligaya. Galit na galit? Gustong manakit? Teka nga, bossing. Huwag mong sabihin nagsiselos ka. Nagsiselos ka, ate. Hindi makapaniwala si Ligaya na si Gael ay nagsiselos sa kanyang sariling empleyado. Okay, nakuha ko na ang sagot ko. Good night. Selosa naman pala ng labidabs ko. Sabi nga nito. Matagal-tagal nga rin simula nang tanggapin ni Ligaya ang kontrata. Pero mula noon, hindi pa naman sila lumalabas ni Gael na magkasama bilang mag-fiancé. Pagkatapos niya itong aya-ayain, ganito lang pala ang gagawin niya? Sayang naman ang pera niya. Nakatanga nga lang siya
madalas dito sa bahay. Sobrang workaholic naman kasi ni Gael. Wala din siyang kasweet-sweet na katawan. Sa huli, nasa kanyang kwarto si Gael na naghahanda para sa trabaho nang makarinig siya ng katok sa kanyang pinto. "Come in," sabi niya. Pumasok si Ligaya sa kwarto. "Good morning, sweetie pie. Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mong yan?" "Excuse me?" Tanong ni Gael at hindi alam kung anong minimin ng dalaga. Sabi pa nga ni Ligaya, "Sabi ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagtatrabaho palagi?" Hindi siya sinagot ni Gael. Kaya nang inaasahan niya. Kaya tumayo siya at naglakad palapit sa binata. "Bossing, alam mo ba na hindi pa tayo lumalabas na dalawa? Hindi naman sa nagpaparinig ako kaya lang. Parang ganun na nga. Nakakaboard kaya dito sa sobrang laking mansyon na to. Tapos, ulo lang ni Kuya Kalbs yung palagi kong nakikita. Kalain mo yun?" Makulit ngang sabi ni Ligaya. "Anong gusto mong gawin?" Tanong lang naman ni Gael. "Mag-day off ka naman. Hindi ka magsisisi, boss, promise." "I can't do that," sabi ni Gael na ikinawala ng ngiti ni Ligaya. "Please? Kiss kita, gusto mo? Para pumayag ka na. Saan mo ba gusto? Sa taas? Sa baba? O baka naman sa kwan?" "Fine. Sige na, Ligaya, sasama na ako. Gusto mo pa ata akong paligayahin sa ibang paraan eh." "Yes, thank you, sir." Napasigaw nga si Ligaya sa tuwa. Tumawag si Gael sa kanyang assistant at kinansel nga ang mga appointment niya sa araw na ito. "Change into something more comfortable," sabi nga ni Ligaya kay Gael bago lumabas ang kwarto niya. Nagbihis nga si Ligaya ng Ted long sleeve at maikling denim shorts. Agad din siyang nagpaganda. Nang makontento na nga sa kanyang itsura, lumabas siya ng kanyang silid patungo sa kwarto ni Gael. Akma nga abutin na nga niyang doorknob. Nang biglang bumukas ang pinto at tumambad, si Gael na nakasuot nga rin ng red shirt. Tuwang-tuwa si Ligaya. "Oy, bossing, twinning pa tayo ah. Talagang bagay tayo. Tara na ba?" Tanong ni Gael. "Sure," excited na sagot ni Ligaya na hinawakan si Gael sa braso at kinaladkad palabas ng hallway. Dinala ni Ligaya si Gael sa bagong bukas na Manila Zoo. Pagkatapos, sa isang parang turo-turo pa nga sila kumain. Nung una, dahil hindi naman siya kumakain sa ganun pero wala siyang nagawa dahil sa lakas ng paghatak sa kanya ng dalaga. "Kakainin ba natin ang lahat ng to?" Tanong nga ni Gael nang dumating na ang pagkain. "Oo, boss. Masarap yan, papaitan. Tinuguan tapos barbecue. Yummy kaya yan." Sulsul nga nitong si Ligaya. Sagot naman ni Gael, "This isn't healthy." "Please, tikman mo lang, sir. May isaw pa nga na parating eh, masarap yan. Minsan lang naman. Yan yung mga pagkaing pangmasa. Para naman tikman mo, diba? Para ma-experience mo." Nang makain na nga ito ni Gael. "They are not bad." Papuri nga ng lalaki habang kumakain. "O diba? Sabi ko naman sa'yo, boss eh. Marami pa nga silang pinuntahang lugar. Talagang nag-enjoy nga si Gael sa kanilang outing together. Matagal na siyang walang ganitong experience. Palagi siyang may trabaho, pumunta sa mga charity event at company dinner. Ang mga tipikal na uri ng mga bagay na ginagawa ng mayayaman sa buong taon. Natuwa si Gael na hindi niya tinanggihan ang alok ni Ligaya nang magtanong ito. Nakabalik na nga rin sila ng bahay at pareho na nga silang papunta sa kwarto nang biglang hawakan ni Gael ang kamay ni Ligaya. "Sir, wag po dito." "Joke lang. Bakit, Gael? Pagod ka ba, Ligaya?" "Ha? Bossing, wala sa agreement natin ang magtsak-tsak-chenes ha?" Pili ang sabi nga ni Ligaya. "Baliw ka talaga. Kung hindi ka pagod, aayain kita. Sa labas na tayo mag-dinner." "Ikaw naman kasi, sir eh. Pinapakaba mo ko. Teka, huwag mong sabihin inaaya mo ako mag-date." Umirap na nga lamang itong si Gael at sabi nga nito, "I changed my mind." "Wait lang, sir. Ikaw naman masyado ka namang seryoso. Ito na, magbibihis na."
Pagpasok ni Gael sa kwarto para magpahinga. Saglit ay hindi nga niya mapigilan ng mapangiti sa pag-uugali ni Ligaya. Masyado itong masiyahin at jolly. Mukhang nagiging maayos na nga ang relasyon ng dalawa. Magtuloy-tuloy nga kaya. Mabilis ngang naligo si Gael at nagbihis ng suit. Nang handa na nga siya ay bumaba na nga siya ng hagdan para hintayin si Ligaya sa sala. Habang hinihintay nga si Ligaya, ay nagpa siyang tawagan ng kaibigan na may-ari ng isang sikat na restaurant. 20 minuto pa ang hinintay ni Gael kay Ligaya bago ito mapansing pababa ng hagdan. Napaka-sexy niyang tignan sa isang itim na off-shoulder long sleeve. Talagang mapapalunok ka na nga lang sa ganda ng dalaga. So, ano sa tingin mo? Bagay ba sa akin? Nakangiting tanong nga nito. Wait here, sabi nga ni Gael. Nagtataka si Ligaya kung saan siya pupunta. Bumalik siya sa sala na may dalang pulang kahon sa kanyang kamay. Binigyan pala siya ni Gael ng isang kwintas. At bagay na bagay nga talaga ito sa kanya. You look amazing. Bulong nga ni Gael sa tenga niya. Pagkatapos suotin ang kwintas, hindi napigilan ni Ligaya na mamula sa narinig na iyon. Ang kanilang pagiging malapit ay nagdala ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung bakit. Anong ginagawa ng lalaking to sa kanya? Nang makarating sila sa restaurant, hindi napigilan ni Ligaya na titigan ng gusaling nasa harapan niya. Nang may pagkamangha, napakaganda ng disenyo ng arkitektura nito. Nagustuhan mo ba yung lugar? Alam mo bang kami ang nagdisenyo at nagtayo ng restaurant na to? Wow! Talaga, bossing? Ipa ka talaga? Pagkatapos nun, pumasok na nga rin sila at kumain. Nang patapos na nga ay hindi maiwasan ni Ligaya ang magtanong ng seryoso. Gael, bakit ka nga pala single hanggang ngayon? Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Gael. Hindi na dapat big deal ang break-up nila ni Arlene, kaya wala na siyang makitang dahilan kung bakit hindi niya ito ma-share kay Ligaya. Napagod siya sa akin, panimula ni Gael. Nagulat si Ligaya nang marinig itong magsalita pagkatapos ng biglaang katahimikan. Hindi niya akalaing may sasabihin pa si Gael sa kanya, kaya nakinig na nga lang siya sa pag-asang mag-open up pa ang binata. Sobrang busy ko kasi sa trabaho at wala na akong time sa kanya. Napagod siya na lagi na lang siyang nag-a-adjust. Kaya yun, iniwan niya ako. That happened 5 years ago. Si Ligaya naman ay hindi makapaniwala na 5 taon nang single si Gael. Paano naging posible na ang ganito kagwapo ay mananatiling mag-isa sa buhay? Tugon naman ni Ligaya, kahit sino naman siguro bossing, maaaring magsawa sa ugali ng kanilang kasintahan. Pero kung talagang mahal mong isang tao, hindi ka dapat mapapagod na mahalin dito. Medyo naintindihan nga ni Gael kung ano ang gustong sabihin ni Ligaya. Ginawa din naman niyang lahat at sinubukang suyuin ulit si Arlene pero wala na talaga. Tugon pa nga ng binata, wala na talaga. Tinanggal na niya ang lahat ng kontak niya sa akin. Ayun, pumunta sa ibang bansa. Ngayon naman ay si Gael ang tumitig kay Ligaya. Siya ay bata, maganda, medyo matalino kahit na hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo. Pero bakit siya single? Nagtataka rin naman ang binata, kaya tanong niya, ikaw, bakit wala ka pang boyfriend? Ilang segundo nga ring natigil si Ligaya bago nagsalita. Mga lalaki kasi sir ang loloko. Yung boyfriend ko dati. Akala ko mahal namin ang isa't isa. Okay naman kami nung uni. Masaya. Hanggang sa inaya niya ako. Alam mo na, yung galawin yung perlas ng sinilangan ko. Kaso, hindi ko naman binigay agad. Hindi ko talaga binigay. Sabi ko, kapag kasal na kami, tsaka ko lang pwedeng ibigay yung pagkababae ko. At kapag ganun, kahit araw-araw, oras-oras, pagbibigyan ko siya. Ayun, hindi na kapaghintay. Akalain mo ba yun, sir? Grabe, naghanap ng sarap sa iba.
Nagtaka naman si Gael dahil tumatawa nga ang babae. Pilit na itinatago ang lungkot nang dahil sa kwentong iyon. Marami pa ngang naikwento ang dalaga hanggang sa nagpaalam ito saglit na magsi-CR muna. Napatulala naman si Gael at patuloy na nagtataka. Kung gaano ang masiyahing dalaga nito ay may ganun palang pinagdaanan at niloko ng mga karelasyon. Mukhang sa likod ng madalas na ngiti nito ay may nakatago palang isang babaeng nalulunod sa kalungkutan. Sana kasing lakas ako ni Ligaya, sabi ng binata. Nag-iisip pa rin siya nang makita niyang pabalik na nga si Ligaya mula sa banyo. Napansin niyang may mga lalaking nakatitig sa dalaga nang may pagnanasa kaya nainis si Gael. Teka, bakit ganitong reaksyon ko? Dahil ba nag-open up siya sa akin o may iba pang dahilan? Nang makalapit nga sa kanya si Ligaya. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Oo, salamat sa pakikinig sa akin ha. Sagot ng dalaga. Tinawag niya ang waiter at inayos ang mga bayarin bago lumabas ang restaurant kasama si Ligaya. Nakarating nga sila sa bahay at kasalukuyang nakatayo sa harap ng kanilang mga kwarto. Salamat sa masayang date na yun, sir ah. Pasalamat ni Ligaya kay Gael. I'm glad you enjoyed it. Mabagal na sagot ng binata. Good night. Sabi pa nga ng binata sabay halik sa pisngi ni Ligaya. Nagkulay rosas tuloy ang dalaga. Ito ang unang pagkakataon na nag-good night, sabay kiss ang binata sa kanya. Walang ideya si Ligaya kung bakit palagi niyang nararamdaman ang paru-paro sa kanyang tiyan sa tuwing dumadampi ang kanyang katawan kay Gael. Minsan lang niya naramdaman iyon at iyon ay noong kasama niya ang kanyang ex. Hindi kaya nakaramdam siya ng ganito dahil nagugustuhan niya ang kanyang bossing. Pero hindi pwede dahil kontrata lang naman ang lahat ng to. Binalaan ni Ligaya ang sarili. Hindi pwedeng mahulog ang loob niya dito. Ngayon nga ay 3 buwan na ang lumipas mula nang simulan ni Ligaya at Gael ang kanilang peking relasyon. Ilang beses na nga silang nag-date at naging maayos ang lahat sa pagitan nila. Pinuntahan ni Ligaya sa kanyang mini office si Gael. Wow, laging busy ah. Sobrang daming papel dito. Bossing, ano bang ginagawa mo dito? Nagtatrabaho, bakit? Obvious naman boss na yan yung ginagawa mo. Pero hindi ba komplikado yung mga to? Sa kabilang banda, talagang natutuwa nga si Gael sa mga tanong ng dalaga. Nagugustuhan ang katotohanang interesado ito sa kanyang ginagawa. Madalas ay ganyan ang ginagawa ni Ligaya. Papasok sa kanyang mini office at uupo lang. Titignan kung ano ang ginagawa niya. Sabi nga ni Gael, yung mga document na ito, yung mga project at kontrata namin sa mga kliyente at yung isang yan, financial statement namin yan. Napakamot ulo na nga lamang si Ligaya. Mukhang komplikado nga sir. Hindi naman, kapag nasanay na talagang hinaral. Pagkukwento nga ni Gael. Nakatayo si Ligaya mula sa gilid ni Gael at nung inabot ng dalaga ang mga dokumento para i-check ay tumamang dibdib nito sa balikat ni Gael na nagbigay ng kung anong excitement. Hindi siya makagalaw habang nakatitig lang sa mukha ng dalaga. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari pero dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ni Ligaya at hinarap sa kanya. Saka binigyan ng isang mabagal at malambing na halik. Lumalim ang halik habang gumagala ang mga kamay ni Gael sa katawan ng dalaga na nagbigay ng goosebumps sa buong katawan ni Ligaya. Mahinang halinghingang kumawala sa mga labi ni Ligaya at hindi nagtagal ay nakahiga nga siya sa mesa kasama si Gael na nakastradling na sa kanya. Ay nahalikan na nga siya ng buong pagmamahal. Matagal naman, hinahanap ito ni Ligaya at ngayon lang niya na-realize ang isang bagay. Na meron na nga siyang nararamdaman sa lalaking ito. Dahan-dahang inabot ng kamay niya ang shirt nito at takmang tatanggalin ni Ligaya ito nang biglang tumigil si Gael. May mali ba? Mahinang tanong ni Ligaya
Pero may pag-aalala sa boses niya. Pinasadahan ni Gael ng kanyang mga daliri sa buhok ni Ligaya at inayos ang damit nito. "Good night." Sabi nga lang nito. Pagkasabi nun ay parang nahiya si Ligaya. Tinatanggihan ba siya ng binata? Naramdaman ni Ligaya ang kanyang mga luha na nagbabantang bumagsak habang ang kanyang paningin ay lumabo ngunit pinigilan niya ito. "Good night." Yun na lang din ang nasabi ng dalaga. Si Gael naman ay hindi makapaniwala sa nangyari. Halos samantalahin niya si Ligaya. Hindi niya maiwasang madismaya sa sarili. Feeling niya ay nagte-take advantage na nga siya sa dalaga. Kaya kailangan niyang pigilan ng sarili. Dahil ayaw nga niyang bigyan ng maling pag-asa si Ligaya, pero hindi maintindihan ni Gael kung bakit parang nagigilty siya at nagagalit sa sarili. Dahil sinira nga niya ang kanilang moment. Anong ginawa ng babaeng to sa kanya? Kailangan niyang ihinto ang pag-iisip tungkol kay Ligaya dahil ito na lang ang laman ng kanyang isipan nitong mga nakaraang linggo at nahihirapan na nga lang din siyang mag-focus sa kanyang trabaho. 2 linggo na nga ang nakakaraan mula nang mangyari ang insidenteng yun. Mula nun ay pareho nga silang umiiwas sa isa't isa. Pagod na nga si Ligaya na hindi kausapin si Gael nang ganoon katagal, lalo na at wala naman siyang nakakausap sa mansyon. Hindi rin siya sanay na magalit ng matagal. Inamin niya na kasalanan niya ang nangyari noong gabing yun, kung bakit naging mahina siya at hinayaan niya ang sarili sa ganoong posisyon. Napaka-unprofessional niya sa ginawang yun, lalo na at isang contract lang naman ang lahat ng to. Naisip ni Ligaya na kakausapin ang binata at hihingingan ng tawad sa nangyari. Nagising si Ligaya kinaumagahan at nagayos-ayos. Pagkatapos nun, bumaba na nga para mag-almusal. Pagdating sa hapagkainan, napansin niyang may nakalagay na ngang almusal sa mesa para sa dalawa, kaya't nagtataka siya kung bakit hindi kumain ng almusal si Gael. Nang tanungin nga ni Ligaya ang mga kasambahay kung umalis na nga si Gael para sa trabaho, sinabi nga ng mga ito na hindi raw bumaba si Gael para kumain. Naisip niya na puntahan na nga lang tuloy ito sa kwarto. Nakakailang katok na nga siya, pero walang sumasagot, kaya binuksan nga niyang pinto. Nakita niyang nakatalukbong ang binata. Agad nga rin niyang binuksan ang bintana para pumasok ang liwanag. "Hoy, isara mo nga yan!" Galit nga na sabi ni Gael pero hindi pa rin tinatanggal ang kumot. "Hindi ka ba pupunta sa opisina ngayon, Gael?" Tanong nga ni Ligaya na naglalakad patungo sa kama ng binata. Tinanggal niya ang kanyang kumot at napabuntong hininga na nga lamang na tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang unan. "Tara na, Gael. Kailangan mo nang bumangon. Di ba may pasok ka?" Sabi nga ni Ligaya sabay abot ng braso nito. Pagkahawak ay naramdaman nga ni Ligaya na sobrang init ng binata. "Sus, Gael, parang inapoy ah. Bumangon ka na, kailangan mong magpatingin sa doktor. Leave me alone." Sagot lang naman ng binata. Alam ni Ligaya na hindi makikinig sa kanya ito, kaya lumabas na nga siya ng room para tumawag ng doktor. Nagmamadaling, hinanap ni Ligaya ang ibang kasambahay para tumawag ng doktor at nagluto na nga rin siya ng chicken soup. Makalipas ang halos kalahating oras ay dumating na nga ang doktor. Chinek up nga niya si Gael. Niresetahan nga niya ng gamot at binilin kay Ligaya kung anong oras dapat inumin ang mga ito. Kailangan din ng binata na magpahinga ng 1 linggo. Pagkatapos umalis ni Doc ay agad na nga rin bumaba si Ligaya. "Kuya Calbs, where are you? I need you." "Ma'am, tumutubo na itong buhok ko eh. Ano pa ba ang gagawin natin ngayon?" "Kuya Calbs, kailangan nating bumili ng gamot." Nilalagnat si Gael. Tumango na nga lang si Manong. Pagkabalik nila ng bahay, ay pinainit nga ulit ni Ligaya ang soup na niluto niya kanina at pumunta sa kwarto ni Gael. Pagkapasok niya ay saktong kalalabas nga ni Gael sa CR. "Hoy Gael, ito na yung food tsaka gamot mo." "Bakit ikaw nagdadala niyan? Bakit hindi na lang yung maid?" "Wala lang. Gusto ko lang alagaan ka. Tsaka, ito yung mga gamot mo. Higupin mo na yung soup, masarap yan." Agad din namang humigop ng mainit na soup ang binata.
Habang tinititigan naman ito ng dalaga ay naisip nga niyang nangyari. Gael? Nung isang araw kasi, agad naputol naman ang binata. That's in the past. Napatango na nga lamang si Ligaya at hindi na nga nakapagsalita pa. Nang matapos si Gael sa kanyang soup, ay kinuha na nga ni Ligaya ang tray at tumayo na para umalis. Salamat. Narinig niyang sabi ni Gael na ngakmang aabutin niya ang doorknob. Mas gumaan naman ang pakiramdam ni Gael matapos ang 2 araw na pananatili sa kama. At napagtanto nga niyang, ang sweet nga talaga ni Ligaya. Sa 2 araw na yun, naging matyaga ito sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanya. Dahil sa lagnat ay masyadong nanghina nga si Gael pero lagi siyang sinusubuan ni Ligaya at tinutulungan sa pagbangon at paghiga. Kaya nga ngayon, mabilis ding naging maayos ang nararamdaman ni Gael. At ayaw niyang masanay na masyado silang close ni Ligaya. Dahil after all, ang lahat ng ito ay isa lang kasunduan at matatapos na sa loob ng ilang buwan. Ngayon ay nakakatakot siya na baka kapag masyado siyang na-attach sa dalaga ay hindi niya mapigilan ng sarili na hatakin ito pabalik sa buhay niya pagkatapos ng lahat ng ito. Sinubukan ni Gael na i-distract ang sarili sa lahat ng mga iniisip at magsimula na nga ring magtrabaho. Samantala, pumasok si Ligaya sa kwarto ni Gael para tignan kung anong lagay ng binata ngayon, ngunit napansin niyang wala ito. Hinanap nga niya ito at dumiretso sa mini office nito. Sabi nga ni Ligaya, "Hoy Gael, ano sa tingin mo ginagawa mo?" "I'm working." Yun lang ang seryosong sabi ng binata. Sabi naman ni Ligaya, "Alam mo, dapat kang nagpapahinga, di ba? Sabi ni Doc, 1 linggo ka daw dapat magpahinga. Hindi ka kasi sumusunod eh." Patuloy pa nga sa pagpapaliwanag ang dalaga at inagaw niya ang papel na hawak ni Gael para tumigil na muna ito sa pagtatrabaho. "Ligaya, ibalik mo nga yan. Okay nga lang ako." Galit na sigaw nga ni Gael, sabay hampas ng kamay sa desk niya. Nagulat si Ligaya sa reaksyon ng binata. "Gael, alam mo namang hindi ka pa nga talaga okay eh. Hindi nga rin maintindihan ng dalaga kung bakit ganito ang kinikilos ni Gael. Bigla na lang nagiging mainit ang ulo. Tigilan mo na nga ang panggugulo mo sa akin. Hindi ko alam. Bakit bang tigas ng ulo mo? Ibalik mo na yung papel." "Grabe ka naman. Ginagawa ko lang naman to dahil gusto kitang alagaan. Tsaka nag-aalala ako sa'yo." Sabi naman ni Gael, "I don't want you to care about me. Umalis ka na nga lang dito, pwede ba?" "Hindi mo naman ako empleyado dito para pagsalitaan ng ganyan. Kailangan ko bang ipaalala sa'yo, Ligaya, na binabayaran lang kita para gawin ang lahat ng to?" "Fine, okay. Kung yan ang gusto mo. Ako na nga tong nag-aalala sa'yo eh. Ako pa tong nagmumukhang masama. Tsaka, huwag kang mag-alala sa pera mo. Hindi ko kaya ginagalaw yun. Kung gusto mo, ibalik ko pa sa'yo yun eh." Sabi nga ni Ligaya, saka ibinalik na nga ang documents sa mesa ni Gael at dali-dali lumabas ng room. Ngayon tila pinairal nga ni Gael ang pride niya. Aalis na ba talaga si Ligaya? O lang si Gael sa ginawa niya? Tumakbo si Ligaya sa kanyang kwarto. Humiga siya ng kama at nag-iiyak. Ito ay isang pagkakamali. Hindi siya dapat pumayag sa ganitong klaseng kontrata. Akala ko iba si Gael. Akala ko pa naman mabait siya. Matapos ko siyang alagaan at ipakita yung pag-aalala ko, ganito ba yung gaganti niya sa akin? Pinagluto ko pa naman siya ng soup, tsaka oras-oras binabantayan ko nung may sakit siya. Pero ngayon, wala pala siyang pakialam. Tumayo si Ligaya mula sa kama at pumasok sa banyo para hugasan ng mga luha sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, ay bumaba nga siya at tinawag si Kuya Calbs at nagpahatid na nga sa kanyang apartment. Sa kabilang banda naman, alam ni Gael na sumobra siya kaya nag-iisip nga siya ngayon ng paraan kung paano makakapag-sorry sa dalaga. "Sorry Ligaya, I'm sorry talaga.
Sorry talaga, nabigla lang ako. Nagpa-practice pa nga si Gael nang sasabihin makalipas ang 30 minutes. Ay sumunod nga siya sa room ni Ligaya. Pero hindi na nga niya ito natagpuan doon. Hinanap niya sa ibang part ng mansyon pero wala talaga ito. Narealize na lang niya na wala din ang sasakyan. Kaya naman, malamang umalis na nga ang dalaga. Bumalik na nga siya sa kanyang room at binaliktad ang lamesa dahil sa inis. Huminga siya ng malalim at napansin niya kung gaano siya ka-lonely. Matapos ang ilang taong pag-iisa, dumating muli ang babaeng nagpasaya sa kanya. Kung gaano kabuhay ang kanyang mansyon dahil may kasama siya. 5 araw na nga ang lumipas mula nang umalis nga si Ligaya sa buhay ni Gael. Hindi pa siya lumalabas ng apartment mula nang bumalik siya. Puro pa-deliver lang siya ng food. Hindi nga niya sinabi kina Ray at Vanessa na nakabalik na siya. Wala si Ligaya ganang lumabas dahil gusto niyang mapag-isa para maayos ang sarili. Ngunit hindi ito umubra dahil paulit-ulit na bumabalik si Gael sa isipan niya. Iniisip niya kung umiinom pa ba ang binata ng gamot o mas mabuti na ang pakiramdam nito ngayon. Sa tuwing iniisip niya ito, hindi niya maiwasang alala ang masasakit na salita na sinabi ni Gael sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit ang binata ng araw na iyon. Siguro kailangan niyang maghanap ng gagawin para matigil ang pag-iisip niya tungkol kay Gael at makapag-focus nga sa ibang bagay. Agad nga rin siyang tumayo. At may malapit kasing tindahan ng Krispy Kreme sa apartment niya kaya pumunta na nga siya doon. Umorder ng 1 dosenang donut at saka iced coffee. Stress eating ba? Pagkatapos mag-take out, ay bumalik na nga rin siya sa apartment at doon kumain ng kumain. Habang naghahanap ng trabaho online, para nga may panggastos na nga siya ulit sa araw-araw. Maya-maya lang ay nakarinig nga siya ng katok ng pinto. Teka, alam na ba ng kaibigan niyang nakabalik na siya rito? Napahinga na nga lamang ng malalim si Ligaya at inihanda ang sarili na magpaliwanag bago naglakad patungo sa pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nagulat nga siya na nakatayo si Gael. Napansin nga ng dalaga na parang pumayat si Gael, pero in fairness, gwapo pa rin. Kung alam lang niya kung gaano siya kapogi sa suot nitong suit. Teka, bakit ba ganitong iniisip ko? Galit nga pala ako sa lalaking to, lintik na yan. Pwede ba akong pumasok? Tanong nga ni Gael. Tahimik na tumabi si Ligaya at pinapasok si Gael. Tumingin ang binata sa paligid. Napansin niyang walang nagbago, saka binaling niya ang atensyon kay Ligaya na nakatingin sa kanya habang isinara nito ang pinto at naglakad patungo sa direksyon niya. Dahan-dahang huminga si Ligaya bago nagsalita. I'm sorry, hindi ko nga pala naibalik yung pera mo gaya ng sinabi ko. Marami lang kasi akong ginagawa ngayon kung yun ang pinunta mo. Dahil andito ka na rin, itatransfer ko na pabalik yung pera mo, okay? I'm not here for money. Sabi naman ni Gael kaya medyo nagulat si Ligaya. Kung hindi yun, anong ginagawa mo dito? Diretsahang sabi nga ni Gael. Kailangan mong pumunta. Bumalik sa mansyon. Excuse me? Tanong nga ng babae. Pupunta ang mga magulang ko bukas para makita ka. Huh? Sabihin mo na lang na naghiwalay na tayo. Sabi nga ni Ligaya. Pero pag susumamo naman ni Gael, Ligaya please. Tsaka hindi pwede. Remember, nakapirma ka sa kontrata for 6 months. Oo nga pala. Pero Gael, paano nakakalimutan mong ikaw ang nagsabi sa akin na layuan ko ang buhay mo? Humanap ka ng iba na magpapanggap na nobya mo. Tapos. I can't do that. Since we've already sinned together in public. Huminga siyang malalim bago nagpatuloy. Look, Ligaya, be professional. Kung ganun pala, Gael, di hindi ka sana naging isip bata nung araw na yun? Ligaya, gustong-gusto na nga rin kasing ma-meet ni Mom, ang girlfriend ko daw. I'm sorry, Gael, pero sabihin mo na lang sa mama mo na napagod ako sa ugali mo at naghiwalay na tayo. Agad na nakaramdam ng sama ng loob si Ligaya sa sinabi niya.
Kitang-kita nito na nasaktan si Gael. Hindi naman umimik ang lalaki. Tapos binuksan lang nito ang box ng donut at kumuha sa kumain. Ayaw kasi ng binata na makipagtalo kay Ligaya. Ayaw din naman niyang umalis hanggat hindi niya nako-convince ang dalaga. Namiss ni Gael ang presensya nito sa mansyon. Ang bahay niya ay tahimik mula nung umalis ang dalaga. Namiss nga nito ang pagtawa niya, ang pagiging parang bata niya, ang lahat ng tungkol sa kanya. Kahit yung amoy niya, namimiss niya. Sa isip-isip ni Ligaya, ano pang problema nito? Di pa umaalis? Tsaka, bakit niya ba kinakain yung mga pagkain ko? Hindi naman siya mahilig sa mga hindi masusustansyang bagay. Uubusin pa ata yung tinira kong food para mamaya. Hoy Gael, dahan-dahan naman sa pagkain. Inalok mo kita niyan? Tsaka diba, hindi ka mahilig sa ganyan? Puro gulay at prutas ang kinakain mo, remember? Uubusin ko talaga to kapag hindi ka pa pumayag na bumalik sa bahay ko. Parang bata. Bulong nga ng babae. Huminga ng malalim ang dalaga sabay sabing, sige na, sasama ako sa'yo dahil sinabi mo na darating ang mga magulang mo. Pero kapag umalis na nga rin sila, alis na nga rin ako. Okay, tara na, sabi ni Gael, saka mabilis na tumayo. Nang nasa biyahe naman ay tahimik silang nakaupo sa kotse habang hinahatid ni Manong Calbs. Hindi naman matiis ni Gael ang katahimikan. Kanina pa niya gustong marinig ang magandang boses ng dalaga. Pero alam niyang hindi yun mangyayari kaya sa halip ay nagpatuloy siya sa pagsubo ng donut. Hoy, okay ka lang? Dinukot mo pa talaga yung donut ko at balak mo ubusin? Huwag kang mag-alala, magpapadeliver na lang ako nito. Talaga? Sige, sa'yo na nga yan. Tuwang-tuwang sabi ni Ligaya. Napangiti naman si Gael. Masaya siyang marinig muli ang boses ni Ligaya. Kahit ilang minuto lang silang nag-uusap. Kinabukasan naman, habang nag-aayos ng gamit si Gael, nang biglang pumasok ang kanyang kasambahay at sabi nito, Sir, dumating po ang parents niyo. Nagulat naman si Gael. Hindi niya inaasahan na mas mapapaaga pala ang pagpunta ng kanyang parents. Kaya naman kinabahan siya. Bumaba si Gael at nakita nga niya ang kanyang mamagulang na nakaupo sa sala. Hi Mom, hi Dad. Oh, hi anak. Sagot ng kanyang ina. Honey, how are you? My God, Gael, pumayat ka ata. Sabi pa nga nadagdag ng ina. Mom, I'm fine. Sagot naman ng kanyang ina. Bakit hindi mo sinabi ang tungkol kay Ligaya? Nasaktan ako dun anak ha? At sa kaibigan mo pa talaga na si Brian kung nalaman ang tungkol sa fiancé mo. Ma, plano ko rin naman siyang ipakilala sa inyo. Kaya lang medyo naging sobrang busy nitong mga nakaraan. Anak, lagi ka nalang busy. Hindi ka pa ba napapagod? Anyway, nasaan siya? Nasa garden siya. Baka papunta na po yun. Nakaupo sila sa sala at nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay nang pumasok nga si Ligaya. Oh my gosh, siya na ba yan? Tanong ni Mrs. Montubig habang tuwang-tuwa siyang tumayo mula sa kanyang pwesto at naglakad patungo kay Ligaya. She's beautiful and quite young. Patuloy nga ng kanyang ina na may matipid ng ngiti. Hinahangaan ng babaeng nasa harap niya. So, anak, paano mo naman napaibig ang magandang babaeng to? Masaya po akong makilala kayo, Mrs. Montubig. Sagot naman ni Ligaya. Don't be shy with me. At huwag kang maging formal sa akin, iha. Ako si Nancy. Congrats anak, ang ganda ng fiancé mo. Sabi naman ng dad ni Gael. Tuwang-tuwa nga si Mrs. Nancy nang makitang sa wakas ay nakahanap nga ng isang taong mamahalin habang buhay ang kanyang anak. Hinihintay niyang dumating ang araw na to. Hindi ito akalain na malalampasan pa ng anak ang paghihiwalay nito at ni Arlene. So, paano kayo nagkakilala? Excited na tanong niya kay Ligaya. Mom, ang dami mong gustong itanong sa kanya. Saka ka na magtanong, baka nahihiya pa si Ligaya eh.
Sabi nga ni Gael na pinipigilan ng kanyang ina na magtanong ng kung ano-ano at baka mabuko pa nga sila. Singit naman ni Ligaya. Okay lang po. Actually, nagkita kami ni Gael sa isang bar, tapos mas naging close po kami. Naging magkaibigan at hanggang sa nag-date na rin po kami. Masama talaga ang paramdam ni Ligaya sa ginagawa niyang pagsisinungaling. Tugon naman ng ina ni Gael. Talaga? Alam mo ba, Iha? Mahirap talagang pakisamahan itong anak ko. Kaya paano mo napaamo itong si Gael? Naiintriga nga si Mrs. Nancy sa kwento ni Ligaya at mas gusto pa nga niyang malaman ang love story nila. Opo. Naku, sinabi niyo pa po, ang tigas po talaga ng ulo ng anak niyo. Ang hirap nga rin po niyang pakisamahan eh. Pero ewan ko po ba, parang laging may invisible na tali na kapag gusto ko siyang layuan, para bang may humahatak sa akin palapit sa kanya? Natawa naman ang matanda. O Iha, ako nang magsusorry para sa anak ko, ha? Nagkaganyan siya dahil sa ex niyang si Arlene. I'm sure nasabi na niya sa iyo ang tungkol sa kanya. Nanay niya ako at magiging tapat na ako sa iyo. Napakahirap pakisamahan ni Gael dahil palagi siyang busy at hindi naglalaan ng oras upang makasama ang sinuman. Kahit nga ako, na kanyang ina, bihira niyang bisitahin. Ma, andito lang po ako, naririnig kita. Sabi ni Gael na pilit na pinapansin ng mama niya na parang wala siya dito. Dahilan para matawa silang lahat. Oh honey, nagsasabi lang naman ako ng totoo, di ba? Nakangiting sagot ng mami ni Gael. Gusto ni Ligaya dahil naiintindihan naman niya. Naiintindihan ko po. Mas okay nga rin sa akin yun kaysa naman sa iba niya ilalaan ng free time niya. At kahit gabi na po siya umuwi, nag-aalala lang ako sa kalusugan niya. Hindi sa baka nasa ibang bahay na nga siya umuwi. Masaya ako, Iha. At ganyan ka mag-isip, mukhang dapat na dapat ka nga para sa anak ko. Kaya Gael, wag na wag mong sasaktan itong si Ligaya. Hindi mapigilan ni Ligaya na maantig sa kilos ni Mrs. Nancy. Siguro kalahating oras pa lang na nakikilala ito ng dalaga pero ramdam niya na tanggap siya at mahal siya ng mga magulang ni Gael. Pagkatapos silang mag-usap, nang ilang oras sa sala nag-excuse nga si Nancy. At tinawag si Ligaya. Pumunta sila sa room nito. Iha, salamat ha. Alam mo, si Gael katulad ng kanyang ama. Hindi man ni Gael maipakita pero nag-aalala yun para sa'yo. Masaya ako at nahanap din niya ang isang mapagmahal na babaeng katulad mo. Excited na ako na makita ang aking uniko iho na maging masaya ulit. Pagkatapos ng mahigit 5 taon, medyo nagiging uncomfortable naman si Ligaya sa usapan nila ng ina ni Gael. Nagigilty siya dahil hindi naman totoo ang mga sinasabi niya kay Mrs. Montubig. Ligaya, ipangako mo sa akin na kahit gaano ka cold ang trato sa iyo ni Gael, huwag mo siyang lalayuan. Kailangan niya ng makakasama. Huwag mo siyang iwan tulad ng ginawa ni Arlene. Pakiusap nga niya. Hindi alam ni Ligaya kung ano ang dapat niyang isagot. Kahit kontrata lang ito, alam ni Ligaya na may nararamdaman na nga siya para kay Gael. Pero hindi niya kayang biguin si Mrs. Montubig. Bumuntong hininga pa nga muna siya, sabay sabing, Opo, promise. Maya-maya ay dinner na nga rin at nakaupo na nga silang lahat. Nang biglang sabi ni Mrs. Nancy, So, kailan kayo magpapakasal? Para makapagsimula na kayo ng pamilya at magkaroon ng babies. Teka, bakit ganyan ang reaksyon yung dalawa? Huwag niyong sabihin na wala kayong balak magpakasal. Ma, pinag-uusapan na namin yan pero hindi naman kami nagmamadali. Hay, bahala nga kayong dalawa. Sige, ako nang bahala. Biglang kinuha ni Mrs. Nancy ang phone at may tinawagan. Maya-maya ay bumalik nga si Mrs. Nancy. Okay na, naayos ko na. Kay dali-dali ikakasal na kayo sa loob ng 1 buwan. Biglang nagulantang si Ligaya sa mga nangyayari. Hindi niya in-expect na ganito pala ang mangyayari. Mom, I need to talk to you. Sabi nga ni Gael. Sa mama niya, pagkalabas nila ng dining room.
Oh baby, I'm so tired. Bukas na lang tayo ulit mag-usap. Dumiretso naman si Gael sa mini office niya para mag-isip-isip. Tinabihan naman ni Mrs. Nancy ang dalaga. Okay lang ba ang lahat, iha? Alam ko may tampuhan kayong dalawa, kitang-kita ko sa mga body languages nyo. Kaya ayusin nyo yan, 1 buwan na lang at mag-asawa na kayo. Tsaka teka, bakit magkahiwalay pa kayo ng kwarto? Magtabi na nga kayo at nang makaubuo na nga rin kayo ng baby. Ligaya, dun ka matulog sa kwarto ni Gael ngayon ha. Hindi ako papayag na dun ka sa kwarto mo. Ngayon naman ay tumayo si Gael sa kanyang pintuan na nagulat nang makita ang kanyang ina at isang inaantok ngunit medyo kinakabahan na si Ligaya. Ma'am, may problema ba? Tanong niya na pilit inalis ang atensyon sa katawan ni Ligaya. Magbati na kayong dalawa. Huwag niyo nang i-deny, kitang-kita ko na may tampuhan kayo. Tsaka dito matutulog ang fiancé mo ngayon ha. Huwag na huwag kayong lalabas sa dalawa hanggat hindi kayo nakakabuo ng anak. Nang pagkaalis nga ng ina ni Gael ay napasandal na nga lang si Ligaya. Sa dingding na nakahalukip-kip nga ang 2 braso sa dibdib. Hindi niya maiwasang titigan ng isang Gael na walang t-shirt na suot. Ngayon niya lang iyon nakita at magiging honest siya sa kanyang sarili. Sobrang hot naman talaga nito kahit medyo may edad na. Pinikit ni Ligaya ang mga mata niya para tumigil siya sa pagtitig kay Gael at mag-isip. Don't worry Gael, aalis din ako maya-maya kapag nakatulog na ang mama mo. Kapag hinintay mo pa si mama, baka hindi ka na makatulog niyan. Sigurado akong kakatok yun mamaya para siguraduhin kung nandito ka pa. Matulog ka na rin dito. Maluwag naman ang kama. Sabi nga ni Gael. Pagkahiga ay nakatitig lang sa kisame si Ligaya. I'm sorry nga pala Gael nung nakaraan dahil inistorbo kita. Nasaktan at na-guilty nga si Gael nang marinig ang salitang istorbohin. Hindi naman siya inistorbo ni Ligaya sa totoo pa nga. Ay kabaliktaran pa nga ang epekto nito. Kung pwede niya lang sabihin na nag-enjoy siya kapag kasama niya ito. Kaso hindi niya magawa. Sorry din sa mga sinabi ko. Hindi ko naman minimin yun. Pwede ba tayong maging magkaibigan ulit? Tanong nga ni Gael. Oo naman. Nakangiting sagot ni Ligaya bago tumagilid para maitago ang namumula nga niyang pisngi. Good night. Bulong ng binata. Good night din Gael. Sabi naman ng babae. Kinabukasan naman, pagkapunta ni Gael sa office ay agad inutusan ni Mrs. Nancy na ilipat ang mga gamit ni Ligaya sa kwarto ng kanyang anak. Gulat na gulat si Ligaya pero pagpapaliwanag ng matanda ay dahil ngayong nalalapit na ang kanilang kasal ay dapat malaman na ng dalawang buhay mag-asawa. Pagka-uwi ni Gael mula sa trabaho noong araw na yun, sinalubong siya ng mukhang kinakabahan na si Ligaya na naghihintay sa kanya sa sala. Nagtataka siya kung bakit ito kinakabahan. Akala niya nagkasundo sila kagabi. Pero bakit siya nagkakaganito? Agad namang sinabi ni Ligaya na sa kwarto na ni Gael siya mag-i-stay. Wala nga ring nagawa ang binata nung kinausap niya ang kanyang ina. Nagising si Gael kinaumagahan at nakita niyang wala na nga si Ligaya. 6:00 pa lang naman. Naisip niya na baka nagluluto na yun. Bumangon siya sa kama at nagpa siyang mag-CR. Pumasok nga siya sa banyo at nagulat siya nang may nakita nga siyang hubad na figura sa shower. Anong ginagawa mo dito? Napasigaw si Ligaya nang makita si Gael. Ang laki naman. Ang laki ng kurtina. Dali-daling lumabas naman ang binata sa banyo. Sorry, wala akong nakita. Hindi sigurado si Gael kung bakit siya kinakabahan. Parang wala naman talaga kasi siyang nakikita. Hoy Gael, umagang-umaga nang babulso ka. Dapat kasi, kumatok ka muna. Sagot naman ni Gael, sorry, hindi ko alam na nandyan ka pala. Wala naman ako nakita. Sigurado ka ba Gael? Nahihiyang tanong nga ni Ligaya. Oo nga, di ko naman nakita yung pakwan mo ah. Hindi napigilan ni Ligaya ang pamumula ng pisngi niya sa pag-iisip tungkol sa posisyon nila ngayon. Halos, hubot-hubad nga.
at nakatapis lang ng tuwalya habang si Gael ay walang sando at nakapadyama lang. Tumango si Ligaya bilang senyales na naniwala nga siya sa binata. Sa paglipas ng araw, ay mas naging close pa nga ang dalawa sa isa't isa. Napatanong na nga lang din si Ligaya sa sarili. Lord, please, pigilan niyo po ako. Kontrata lang ito pero parang mahal ko na talaga siya. Nakabihis na si Ligaya pero ayaw pa niyang lumabas dahil kinakabahan siya. Hindi naman niya kilala yung mga taong nandito ngayon hanggang sa dumating na nga rin si Gael. Nakatayo lang ang binata, napahinto na nga at nakatitig kay Ligaya. Sa isip-isip pa nga nito, napaka-elegante at ang ganda niyang tignan. Sa suot niyang green evening gown, bagay na bagay talaga at yumayakap ang kanyang suot sa kanyang katawan. Kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Hindi ako nagsisisi na siya ang pinili ko para sa kasunduang ito. Pero bigla nga rin niyang naisip na sana ay totoo na nga lang ang lahat ng ito at hindi lang base sa kontrata. Pero kailangan nga rin niyang sigurong itigil ang pagpapantasya. You look beautiful. Pagpupuri nga nito kay Ligaya na pilit tinatago ang kaba na nararamdaman. Thanks, Mr. Pogi. Sagot naman ni Gael. Handa ka na ba, Ligaya? Sagot naman ni Ligaya. Medyo pero kinakabahan pa rin eh. Hinawakan na nga rin ni Gael ang kamay ng dalaga at lumabas na nga sila. Pagkalabas ay naramdaman nga ni Gael na biglang natense si Ligaya nang makita ang mga bisita. Hinawakan niya ang kamay nito bilang pagtitiyak na nasa tabi niya ito at walang dapat ikatakot. Relax lang, Ligaya. Magiging maayos din ang lahat. Promise. Iniisip ni Ligaya kung paano papakalmahin ang sarili nang biglang lumapat ang mga labi ni Gael sa labi niya. Hindi tuloy niya napigilang humalik. Pabalik dahil kailangan niya itong gawin bilang assurance mula sa binata. Mabilis na natapos ang halik. Hindi maitago ni Ligaya ang gulat sa mukha nito habang nakatitig sila sa mata ng isa't isa. Tila mas nagugulat naman si Gael sa bawat araw na lumilipas. Ayun sila, sabi ni Mrs. Nancy, na nagpabalik sa dalawa sa realidad. Nakipag-usap muna nga sila sa mga bisita. Tuwang-tuwang mga bisita sa engagement ni Gael at nagustuhan nila si Ligaya. Natutuwa naman ng dalaga na hindi nagtanong ng mga personal na bagay ang mga bisita para hindi naman dagdagan pa ang pagsisinungaling ni Ligaya. Nakikipag-usap si Gael at Ligaya sa isang pinsan nito nang may tumapik sa balikat ni Gael dahil para mapalingon silang dalawa. Ang babae ay may buhok na blonde at parang isang modelo. Perpektong matangos na ilong at isang maliit na matambok na labi. Siya ay mukhang nasa edad 30s. Nakaramdam naman ng intimidation si Ligaya dahil malayong-malayong itsura nilang dalawa. Parang Diyosa ang babae kung ikukumpara sa kanya. Tila naiinis ang misteryosong babae nang makita si Ligaya sa tabi ni Gael, ngunit napalitan ng ngiti ang labi nang tumingin sa lalaki. Kanyang kilos nang dumapo ang kanyang mga mata kay Gael. Liz, di ko alam na nandito ka, sabi nga ni Gael na may pagtataka sa boses. I wanted to surprise you. Diba mukhang effective? Sabi ng babaeng nalaman lang ni Ligaya na nagngangalang Liza. Pinatong pa nga ng babae ang kamay sa balikat ni Gael. Kailan ka pa bumalik? Tanong nga ng lalaki. Dumating ako 2 days ago. Nagulat ako nung nabalitaan kong engaged ka na pala. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito ah. Sabi nga ni Gael, I'm sorry Liz. Napansin ni Ligaya na hinahaplos ng babaeng ito si Gael gamit ang kanyang mga daliri. Hindi rin naman nagre-reklamo si Gael. Tapos hindi pa siya pinapakilala ni Gael at parang na out of place si Ligaya sa dalawa. Hindi nga rin napansin ni Gael na umalis si Ligaya. Napasabi na nga lang din ng dalaga. Sino ba yung Liza na yun? At parang espesyal siya sa buhay ni Gael.
Mukhang hindi ako bagay dito kaysa naman magdrama ako at makabalik na nga lang muna sa room ko. Honey, saan ka pupunta? Tanong nga ni Mrs. Nancy sa dalaga nung nakita siya nito. Napatigil naman si Ligaya at palusot na nga lang din niya. Magsi-CR lang po ako. Ayos ka lang ba, iha? Bakit parang nawala yung mga ngiti mo? Sagot naman ni Ligaya. Okay lang po. Kinakabahan lang siguro sa dami ng bisita. Tinignan ni Mrs. Nancy ang dalaga ng may pag-aalinlangan ng ilang minuto bago siya pinakawalan. Nakahinga ng maluwag si Ligaya matapos umalis sa harapan ni Mrs. Nancy. Si Mrs. Nancy ay naglakad pabalik sa party at hinanap ang kanyang anak pero natanaw niya ito na may kasamang isang magandang babae at napagtanto niya na si Liza ito. Napaisip tuloy ang matanda kung ito kaya ang dahilan kung bakit malungkot kanina si Ligaya. Alam ni Mrs. Nancy na may tinatago si Ligaya sa kanya pero ayaw niyang pilitin ng dalaga ang anumang bagay na ayaw niyang sabihin. Liza? Hindi ko alam na nandito ka, sabi ni Mrs. Nancy. It's good to see you again, Tita Nancy. Nakangiting sagot ni Liza. Me too, dear. Pwede bang hiramin ko muna itong anak ko at makausap siya? Sure, tita. Gael, tuloy na lang natin mamaya ang pag-uusap natin. Teka, nasan si Ligaya? Biglang taunong ni Gael nang mapagtanto niyang wala sa tabi niyang dalaga. Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Sagot ng ina nito. I saw her going to the bedroom. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya. May ginawa ka na naman ba, anak? I'll go check on her. Sabi nga ni Gael sa mama niya. Okay, anak. Sagot ni Nancy bago ito umalis. Samantala, napasandal si Ligaya sa pintuan nang makapasok nga siya sa room. Isang luha ang bumagsak sa kanyang mata at hindi niya alam kung bakit. Agad na pinunasan ni Ligaya ang luha niya. Oo, nagsiselos ako sa babaeng yun. Wala naman talaga kami ni Gael eh. Pero nitong mga nakaraan, sobrang close namin dalawa sa isa't isa. Label na nga lang ata ang kulang at parang may kami na talaga. Pero bakit parang ibang tingin niya sa babaeng yun? Ni hindi na nga niya ako pinansin kanina. Sira ulong yun? Isa kaya sa mga ex na yun? Sa bagay, sa ganda ng babae tapos ang laki pa ng hinaharap. Ex niya kaya yun? O baka naman katsuktsakan? Pero bakit ganun makatingin yung babae sa kanya? Teka, bakit ba kasi ako nagsiselos? Ako lang naman ata ang umaasa na magkakagusto sa akin yung lalaking yun. Nandito lang din naman ako para magpanggap na fiancé niya. Bakit ba kasi ang daling mahalin ng lalaking yun eh? Kainis. Matapos ang ilang minutong pag-e-emote, ay pumasok na nga si Gael sa room. At nagulat nga siya na walang tao pero maya-maya ay nakarinig siya ng tubig mula sa CR kaya nagpa siya siyang hintayin si Ligaya. O Gael, andito ka pala. Oo. Napagtanto ko kasi kanina na wala ka na sa tabi ko eh. Ang sabi ni Mom, hindi raw maganda paramdam mo. Okay ka lang ba? Tumangulang naman si Ligaya. Tinitigan nito ni Gael na may pag-aalinlangan at hindi naniniwala sa palusot ng dalaga. Okay, umalis ako kasi nahihiya ako at baka kung ano pa ang itanong nila sa akin. Nagtataka pa rin nakatingin si Gael. Teka, tungkol ba ito sa babaeng nakita mong kasama ko kanina? Gael, okay lang. Wala naman akong karapatan na malaman kung sino yun sa buhay mo. Hinawakan ni Gael ang kamay ni Ligaya at iginiya ito sa kama kung saan naupo silang dalawa. Brian and I knew Liza from college. Naging matalik kaming magkaibigang tatlo habang lumilipas ang panahon. Pagkatapos makipagkiwalay sa akin ni Arlene, na-depress ako at nandyan si Liz para i-comfort at i-encourage ako. Tinulungan niya ako mag-move on, kaya mas lalo pa kaming naging close sa isa't isa na parang magkasintahan na. Pakiramdam ni Ligaya ay nadurog ang puso niya matapos marinig yun.
Mukhang may connection naman pala talaga ang dalawa at wala na atang chance na magkagusto si Gael sa kanya sa pagbabalik ni Liza. Hindi katulad niya na walang halaga sa paningin ni Gael. Itong si Liza, matalik ni Gael na kaibigan. Dagdag pa ni Gael, I felt bad every time it happened kasi kaibigan lang naman talaga ang tingin ko sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya na kailangan naming itigil kung ano man ang ginagawa namin dahil wala akong nararamdaman para sa kanya. At ayokong pangunahan siya dahil baka masaktan lang din si Liza uli. Besides, alam naman naming dalawa na mali ang ginagawa namin. Gumaan ang loob ni Ligaya sa susunod na narinig na iyon. Bumalik na nga rin sila sa party. At nakipag-usap muli sa mga bisita. Nang nandun naman ay bulong ni Mrs. Nancy. Salamat sa pagpapasaya sa anak namin. Kinabukasan naman, pumunta si Gael sa office at sinalubong siya ng kanyang assistant. At may naghihintay daw sa kanyang office na si Miss Liza. Nagulat si Gael sa narinig. Hindi niya inaasahan na hahanapin siya ni Liz sa opisina niya. Nagtaka siya dahil wala siya sa mood na makipag-usap dito ngayon. Dahil marami pa nga siyang mga kailangang asikasuhin. Sabi sa akin, nandito ka. Sabi ni Gael at napalingon sa dalaga. Oo, pumunta talaga ako dito para makita ka. Nakangiting sagot ni Liza. Sorry kung pinaghintay kita, Liz. Sagot naman ni Liza. Okay lang, kasalanan ko. Dapat tumawag muna ako para ipaalam na bibisita ako ngayong araw dahil alam ko kung gaano ka ka-busy. May tutulong ba ako ngayon? Tanong ni Gael. No, I'm fine. Pumunta lang ako para ituloy yung pinag-uusapan natin nung nakaraan. So, what brings you back dito sa Philippines? Tanong nga ni Gael. Well, alam mo naman na nagkasakit si Dad. At kailangan daw niya munang magpahinga kaya kailangan kong tumulong sa company namin dito sa Pilipinas pansamantala. Tsaka syempre, excited din akong kumustahin ka. Ilang taon din tayong hindi nagsama at miss na kita, Gael. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Sagot naman ni Gael. Hindi naman sa ganun, Liza. Pero dapat mong malaman na engaged na ako ngayon at hindi na natin pwede pang gawin ang dati nating ginagawa. Besides, we cleared this issue a long time ago. Nasaktan si Liza sa kanyang narinig. Gael, hindi mo masyadong mabilis ang engagement mo sa babaeng yun? Hindi mo siya mahal? O nabibigla ka lang? Natatakot na baka tumandang mag-isa. Kaya mo ba siya pinatulan? Ligaya. Her name is Ligaya. At mahal na mahal ko siya. Sagot ni Gael na seryosong seryoso sa mukha ni Liza. Hindi kanya kayang alagaan gaya ng pag-aalaga ko sa'yo. Hindi kanya mapapasaya gaya ng pagpapasaya ko sa'yo. Kahit ano, Gael, gagawin ko. Kahit araw-araw kong iyalay ang sarili ko sa'yo, handa ako. Naluluha na ang mga mata ni Liza. Naawa si Gael sa babae ngunit kailangan nitong maunawaan na hanggang kaibigan lang ang tingin nito sa kanya. Please think about us. Sabi nga ni Liza na naglagay ng isang mapang-akit na halik sa labi ni Gael. Hindi naman alam ni Gael na kinabukasan ay babalik pala si Liza sa office niya. Si Gael ay abala sa kanyang laptop nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at tumambad si Liza. Nakasuot ang dalaga ng napaka-sexing dress na halos wala nang kumakover sa katawan nito. Kahit sinong lalaki ay titigasan kay Liza ngayon dahil sa paraan ng pananamit nito, ngunit wala yun sa isip ni Gael. Sa halip ay nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito sa kanyang opisina. You really need to stop coming here unannounced, sabi ni Gael na isinara ang laptop niya. Gael? Masaya ka ba ngayon? Oo, bakit mo naman natanong, Liza? Alam mo naman kung gaano kita kamahal, Gael, di ba? You've always been more than a friend to me. Nasabaybayan ko ang pagdating ni Arlene sa buhay mo. At ako yung nandyan nung iniwan ka niya. Ako yung dumamay sa'yo nung sobrang lungkot mo. Hindi rin ako nakipagrelasyon sa iba kasi
Umaasa ako na balang araw, ibabalik mo rin yung nararamdaman ko. Liza, sinabi ko na sa'yo, ang nangyari sa pagitan natin ay isang pagkakamali lang at labis kong pinagsisisihan ang pagbibigay sa'yo ng anumang maling ideya. Wala akong pakialam, Gael. Mahal kita. Yun ang sigurado ko. Bakit ba hindi mo ako maintindihan? Tsaka, bata pang fiancé mo. Iiwan ka niya sa sandaling makakita siya ng kaedad niya. Malaki ang age gap niyo. Liz, sinabi ko na sa'yo, we can never be more than friends. There is no us, there can never be an us. Mabilis na lumipas ang mga araw. Wala nang isang linggo at ikakasal ng dalawa. Napapaisip si Gael. Paano kung totohanin nilang kaya nila ito ni Ligaya? Paano kung mag-propose siya ulit dito? Pero hindi siya sigurado kung tatanggapin ba ito ni Ligaya. Yun ang kinakatakot niya na siya lang pala ang nakakaramdam ng atraksyon sa pagitan nilang dalawa. At ang lahat ng ito ay kontrata lang para sa dalaga. Nakatingin lang siya sa kisame at madaling araw na ay hindi pa rin makatulog dahil sa lalim ng iniisip. At may isang ideya na pumasok sa isipan niya. Dumating na rin sa wakas. Ang araw ng kasal, talagang maagang nagising si Gael dahil kinakabahan siya. Hindi niya akalain na ikakasal siya pagkatapos siyang iwan ni Arlene. Hindi niya alam na aabot sa ganito. Dapat maghihiwalay sila ni Ligaya bago umabot sa puntong ito. Hindi niya nakita si Ligaya nitong nakaraang 3 araw. Bawal daw kasi yun, sabi ng kanyang ina. Namiss ni Gael, makita ang mga magagandang mata at matamis ng ngiti ng dalaga. Narinig niya lang ang tunog ng pagtawa nito kapag nag-uusap sila sa telepono. Namiss niyang makita ang magandang mukha nito at higit sa lahat, yung mga binti niya na nagpa-turn on sa kanya. Sa kabilang banda, gising na nga rin si Ligaya ngunit nanatili sa kama at iniisip kung ano ang mangyari ngayon. Hindi naman kasama sa kontrata nila ang pagpapakasal. Pero para sa ikakasaya ng magulang ni Gael, ay handa siyang gawin ito. Pwede rin naman kasi sila maghiwalay pagkatapos. Pero paano kung biglang magbago ang isip ni Gael at ikansela ang kasal? Kung ano-ano nga ang iniisip niya. Hanggang sa nag-prepare na nga rin siya. Nang biglang pumasok si Gael sa room. Sila lang dalawa ang nandito. Agad ngang tanong ni Ligaya, "Oh, bakit ka nandito? Kinakancel mo na ba yung kasal natin?" "I miss you." Yun lang ang nasabi ni Gael sabay binigyan ng isang matamis na halik si Ligaya. Ilang segundo nga silang ganoon bago humiwalay yung dalaga. "Anong ginagawa mo? May problema ba?" "Oo," sabi ni Gael. "Teka, bakit? May nakaalam na ba?" Huminga ng malalim ang binata sabay sabing, "Alam ko na. Mahal na mahal kita." Naguguluhan si Ligaya. "Wait, anong ibig mong sabihin?" Biglang lumuhod si Gael. "Sa mga nakalipas na araw, hindi ka nawala sa isip ko. Akala ko rin na kontrata lang ang lahat ng to, pero nagising na nga lang ako na isang araw may nararamdaman na ako sa'yo. Okay lang kung hindi ganun ang nararamdaman mo. Okay lang din kung maatras ka na sa kasunduan natin. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita." Napaiyak na nga lang din si Ligaya at hinalikan sa labi si Gael. "Mahal din kita." Inilabas ni Gael ang maliit na box sa bulsa niya. "This time, Ligaya, will you really marry me?" Naiiyak na nga si Ligaya. "Oo naman, I will marry you at sasamahan kita habang buhay." Natuloy na nga rin ang kasal ng dalawa. Ang nagsimula lang sa isang pirasong papel na kontrata ay mauuwi pala sa totoong pagmamahalan. Nakatayo si Gael sa tabi ng altar na kinakabahang naghihintay sa pagdating ni Ligaya. Pawis na pawis ang mga palad niya. Wala siyang ideya na ang pagpapakasal ay ganito pala. Excited na siyang marinig ang I do ni Ligaya para talagang totoong-totoo na at makasama nga niya ito habang buhay. Sa pagdating ni Ligaya kahit sa ilalim ng belo nito, kitang-kita ni Gael kung gaano siya kaganda. Mula sa malayo, hindi maitatago ang kanyang kagandahan.
Ipinaalala nito sa kanya ang unang gabing itinuon niya ang kanyang mga paningin habang naglalakad si Ligaya. Natapos na nga rin ang seremonya at sabi ng pari na, "You may now kiss the bride." Binigyan ni Gael ng isang mainit na halik si Ligaya na ngayon ay kanyang asawa na. At dito na nga rin nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Gael at Ligaya. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Jane Rosario, Ina Mia Vlog, Miss Mataray, Marie Mortega, Gloria Sansona, Joyce Sunematsu, Maria Blanca Flor, Monica, Milings Vlog, Zosima Saise, JR, Alex Gamboa, Amy Regalado, Gemma Angeles, Juvelin Romero, Josefina Rubio, Ostonal Lito, Rubico Razon Riera, Zenzel Ficar, De Jessica Rose, Chisa Dihino Evelyn Brendia, Hilda P., Evelyn Cotton, Ellen Fortuno, Armina Adhani, Nicole, Lydia Larido, Fe Navares, Faye Escano, Lydia Larido, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories.